Okay. So if you could remember, okay, virtue ethics is part of the three theories na pinag-uusapan natin na related sa multi-criterial, okay, na for moral personhood, na liberal form. Okay, sinabi natin, di ba, sa multi-criterial, ito yung actually criteria na kung saan ito yung magde-determine kung ang isang tao ba isang moral person. And when we say if that person is a moral person, definitely siya ay either a moral agent or can be considered as a moral agent and a moral patient. Pag sinabi nating moral agent, ibig sabihin siya yung source of an action na kung saan siya yung may moral duty to protect or yun nga, to do the duty na regarding to other peoples about their moral rights. On the other hand naman, ang moral patient, siya naman yung receiver of an action na kung saan ay may moral rights sila na dapat i-fulfill na isang taong may moral duty. Okay? Sinabi din natin na, yun nga, from one, na dapat ma-distinguish natin isang tao, isang either moral agent at moral patient para malaman natin kung multi-criterial siya. Next naman is yung tao na yon na kung sino man yung moral agent na yon ay dapat either yung action niya ay babagsak sa tatlong theory. Consequentialism, deontology, or virtue ethics. Malinaw na ang consequentialism. Okay, dinedetermine niya kung ang action natin is good or bad depending on the consequence. If the consequence of an action is good, definitely, it is a good action. On the other hand naman, if the consequence of that action is bad, definitely, yung action na yun ay bad itself. Diniscuss din natin previously sa consequentialism na marami tayong uri ng consequentialism na theory. Meron tayong agent-relative hedonism, okay, na kung saan ito ang yung kay Epicurus at Aristippus. Okay, meron naman tayong agent-relative non-hedonist, ito yung kay Nietzsche. Okay, meron naman tayong agent-neutral hedonism, ito yung utilitarianism, at yung last nakalimutan ko, okay, na agent neutral non-hedonism, ito pala yung pluralism. Okay? Or ano matawag doon? Preference theory. Okay. So, syempre, after natin mag-sequentialism, nandito tayo sa deontology. Diba? Pag sinabi natin deontology, ito yung rules na kung saan gumagabay yung action. As long as it has good rules, definitely, tawag doon, it is a good action. On the other hand, if it follows bad rule, definitely it's a bad action. Okay, pinag-usapan natin dyan yung divine command theory, natural law theory, categorical imperative, at yung tawag doon, conditional deontology. Okay? Nakita natin dito sa mga theory na ito na lahat sila ay nagpa-follow sa rule. So lastly, ang discussion natin ngayon would be virtue ethics. Na kung saan hindi tayo nakatingin mismo sa action. Ano ba yung nature ng action natin? Hindi natin titingnan sa virtue ethics yon. Rather, nakatingin tayo sa mismong character, okay, o yung person na gumagawa ng action na yon. Kung ang person na gumagawa ng action na yan ay good, maaari ang kanyang conclusion or ang kanyang action or ang kanyang siya isang moral person. Kung ang tao naman na gumagawa nun is a bad person, definitely, ang kanyang mapoproduce na action ay also bad. Kasi ang tinitingnan sa virtue ethics mismo is yung whole, hindi lang yung action. Kasi yung consequentialism and deontology, nakatingin sila sa action, yung nature of the action. Dito sa virtue ethics, nakatingin siya sa nature of the character of the actor. Okay, or the moral agent. Kung bad ang moral agent, definitely bad din yung action niya. So may susundin tayong idea of an ideal person sa virtue ethics. Kung ganon, yun nga, virtue ethics is distinct, okay, from those two ethical theories so far discussed in that rather than focusing on right or wrong actions, di ba? Hindi tayo nakatingin sa nature of an action sa virtue ethics. It concentrates on the character of the actor. It is primarily concerned with answering the question, what kind of person should I be? Is it more interested not with what makes an act right, but with what makes a person good? Virtue ethics claims that we cannot tell whether an act is good or is right or wrong just by looking at or analyzing the act itself. Hindi daw yun enough sa virtue ethics. Para sa kanila, we must focus on the person performing the act. So nakatingin siya sa mismong character. Kasi para sa kanila, kapag nakatingin tayo sa action, basically, nagbibigay lang tayo ng band-aid solution. Okay? Para sa kanila, dapat ang solusyon talaga para maging moral ang tao, nakatingin tayo mismo sa tao, sa source of an action.
if we give a solution and make the moral agent good or an ideal person, hindi na tayo titingin sa action itself na very problematic. Makikita na natin agad, okay, na mabuti ang mapoproduce niya kasi nagbigay na tayo ng solusyon sa problem na mismo yung source of an action, yung ginawa nating good. Okay, so nagbibigay tayo ng bigger solution sa bigger problem. Okay. Yun nga, being a good moral person is more than doing what's right. Para sa kanila, an individual may be seen to be actively involved in giving relief goods to calamity victims. However, if he is doing such action to gain public mileage, which he believes will convince the public to vote for him in the coming election, we cannot consider his act as morally good or praiseworthy. Kasi nga, character ang tinitingnan natin. Kasi di ba, definitely, di ba, helping people in a state of calamity, di ba, papasa to sa consequentialism, particularly sa utilitarianism. Kahit yung purpose niya talaga hindi for helping people, rather, ang purpose niya talaga is para maging popular siya, sa utilitarianism, a-accept nila to. Siyempre, sa deontology, hindi nila i-accept ito. Because the rule that governs this action is bad, that is for public image. Pangit yung motivation niya. Pero sa virtue ethics, hindi din natin i-accept ito. Kasi yung mismong tao, gumagawa niyon ay hindi virtuous person. He is an evil person. Definitely, kahit ano man ang gawin niya, evil pa rin yung ginagawa niya. Definitely, in judging an act as either good or bad, require us to examine the character that motivates the person who is performing the act. So, tinitingnan natin, ano ba yung motivation ng character kung bakit niya ginagawa yun. So, binibigay niya mismo yung sagot sa problema ng morality by looking at the moral agent, not looking at the action. A virtue person is not simply one who does the right act. Rather, the virtuous person is the one who consistently does the right act for the right motive. Okay? So, ang gagawin natin, ang bibigyan natin solusyon, ayusin natin yung tao. Okay? Hindi by justifying the action para maging mabuti ito. No, ayusin natin yung tao. Kasi kahit anong pilit natin of justifying an action, kung good or bad yan, di ba? Magkakaroon tayo ng infinite problem. Eh kung binigyan na lang natin siya ng solusyon, ayusin natin yung tao para laging ipoproduce niya morally good, definitely, masosolve natin yung problem natin sa society natin. Whether that's abortion, same-sex marriage, climate change, animal welfare, okay, gender equality, people with color, masasagot yan sa virtue ethics. Kung ganon, marami tayong topic sa virtue ethics. Aristotelian ethics, Confucian ethics, Buddhist ethics, distributive justice, and ethics of care. Okay, so without further ado, let's start now with Aristotelian ethics. Definitely, ang Aristotelian ethics ay nanggaling yan sa philosopher na si Aristotle. Ayun nga, since galing siya kay Aristotle, medyo disclaimer, okay, outdated na kanyang filosofiya. So, huwag kayong masyadong magalit kung bakit ganito yung resulta ng kanyang filosofiya or medyo kulang-kulang kung i-compare mo siya halimbawa kay Immanuel Kant. Mas nauna kasi si Aristotle at wala pang science at the time of Aristotle, kaya do not expect his philosophy to be very detailed or systematic tulad ni Immanuel Kant. Kasi Immanuel Kant siya yung pinaka-highest na na-discuss natin eh. Okay? Siya yung pinaka-mas detailed. So, yun nga. So, yun nga, si Aristotle, okay, nakabase ang kanyang Aristotle ethics sa kanyang work na Nicomachean Ethics, na kung saan sinasabi niya, every art and every inquiry and similar every action and pursuit is thought to aim at some good. And for this reason, the good has rightly been declared to be that at which all things aim. Naniniwala kasi Aristotle na lahat ng action na ginagawa natin ay nakatarget to certain good. Kung anong good man yon, ito ay isang, sabi natin, blank concept. Diba, halimbawa, may gusto tayong gawin, ginagawa mo natin yun for the certain good na maaaring mag-benefit tayo. Pwede pag-aaral yon, pagtulog, pagkain, okay, paghanap ng jowa, paglalambing mo sa parents mo. Na-realize ni Aristotle, lahat ng action natin ay certain good na mag-benefit tayo. At lahat ng action natin ay may target na certain end or goal in mind. So, halimbawa, ikaw, kaya ka naman umaatin sa klase ko kasi kailangan mo siyang gawin kasi for your good,
for a benefit, and at the same time kasi may tina-target ka sa isip mo. Kung ano man yung tina-target na yon. A certain aim lahat ng action na ginagawa natin. Kaya dito, dinistinguish ni Aristotle ang dalawang uri ng good na ginagawa natin. Tandaan natin yung good na sinasabi ko dito, ginagawa mo yun kasi para mag-benefit ka, ha? For your own good. Pero kasi para mas madali natin mapag-usapan to, equalize na lang natin yung term na good sa end or purpose or goal. Yung dalawang good na yon, purpose, aim, or goal na yon ay tinatawag nating instrumental good at intrinsic good. In-explain ko na sa inyo to before. Okay, lahat ng action natin, halimbawa, kapag tina-target mo yung action na yon for the means or for the sake of another thing, alam natin na instrumental good yon. Dinedesire lang natin yon kasi kailangan natin siyang gawin para sa ibang bagay. Halimbawa, di ba? Ikaw, kailangan mong pumasok sa klase ni Ma'am Sara. Kahit nakakaantok si Ma'am Sara, kailangan kong pumasok kasi para to sa grades ko. So, isang example yun ng instrumental good. Ginagawa mo siya for the sake of another. Pero, intrinsic good naman on the other hand, ito yung dinedesire mo na something na good in itself siya. Hindi mo na kailangan ng another justification kung bakit mo siya kailangan gawin. Definitely, gusto mong gumraduate for the sake na makagraduate ka. Or, di ba? Or another example, it depends, di ba, certain situation na ginagawa mo ang pagpasok sa klase ni Ma'am Sara para magkaroon ako ng magandang trabaho in the future. Kung ano man, yung good in itself na dinedesire mo, na ginagawa mo para, or kung bakit ka pumapasok dito, ito yung intrinsic good. So, malinaw naman to, di ba? Instrumental good, ginagawa mo yan for the sake of another good. Intrinsic good it is good in itself. So kahit ano man yung ginagawa natin, malinaw na ang mga action natin ay may certain aim, target, or purpose, or goal. Whether it's instrumental good or intrinsic good, para kay Aristotle, lahat ng action natin may aim. Pero tandaan natin, kung ano man yung aim natin, naniniwala si Aristotle na whether it's instrumental good or intrinsic good, lahat nakatarget tayo sa eudaimonia. Pag sinabi nating eudaimonia, ito yung ultimate aim ng buhay natin. Happiness. Halimbawa, di ba? Pangarap mo sa buhay mo, makagraduate. Kasi pag nakagraduate ka, matutulungan mo yung family mo. Para kay Aristotle, yes, that is intrinsic good. Pero, di ba? Bakit mo dinedesire yung pagka-graduate mo is tawag doon, is because of happiness. Kapag nakapag-provide ka sa family mo, ay magiging happy ka. Kapag nakagraduate ka, magiging happy ka. Right? Kung ano man yung gusto mo sa buhay mo, dinedesire mo yan kasi para maging happy ka. Ito yung sinasabi ni Aristotle, na kahit ano man yung intrinsic good natin at instrumental good natin, lagi yang magli-lead sa eudaimonia, which is roughly translated, according nga dito, as happiness. Eudaimonia is also translated as well-being, flourishing, or living well. Sabi nga, di ba, Aristotle concern for the ultimate good is premised on the fact that knowledge of such good is crucial in one's attainment of good ethical life. Kung ano man yung good na yon. Pero it will equip us to know what kind of action to pursue. Pero yun nga, na-realize natin, isa lang yung tina-target natin, maging happy. Bakit ka nag-aaral? Yes, makatulong ka sa pamilya mo, pero magpuproduce ng happiness. Bakit ka, halimbawa, nag-take ng course na ito? Kung ano man yung reason, kung anong gusto mong maging in the future, whether you're going to be a doctor, and so on and so forth, it's still happiness. Kung in the future, gusto mo lang mag-asawa, kaya mo naman pinili yun because gusto mong happiness. So lahat ng action natin leads to happiness. Sabi nga niya, no person tries to be happy for the sake of some further goal. Happiness lang talaga yung gusto natin. Kung ano man, itandaan nyo, kung ano man yung context ng happiness na yun, ikaw lang nakakaalam. Pero happiness pa rin yung target mo. Rather being eudaimon is the ultimate end. Sabi niya, and all other goals like fame, money, health are sought because they lead to happiness, not because they are what happiness consists in. So for short, happiness talaga yung target natin. But unless we can determine which good or goods happiness consists in, it is of little use to acknowledge that it is the highest end. Yun nga, kahit ano man, diba? Ano ba yung happiness para sa akin? Kahit ano man yun, happiness pa rin ang babagsakan natin. Yun nga, for Aristotle, being
A being's essence or nature lies in its unique or proper function. Sabi ni Aristotle, gusto natin talaga sa buhay natin ay happiness. Okay? Pero naniniwala si Aristotle na hindi ibig sabihin happiness ang gusto natin sa buhay. Basta-basta na lang anything that gives us happiness, kukuhanin natin basta-basta. Sabi niya, in order for us to achieve happiness, dapat ginagamit pa rin natin yung function natin as a human being to achieve it. Ano ba yung para kay Aristotle yung function as a human being? Para sa kanya, kasi naniniwala siya just like bees has a function sa environment, like yung bees, di ba siya yung nangongolekta ng honey, and at the same time, siya yung nagpapakalat ng pollen grains, kaya kumakalat yung mga flowers and trees and so on and so forth. Diba? May ganun din daw function ang human being sa environment. At that function is rationality. So what makes humans different from animals na may function na ganito? Ang function kasi natin, rationality. And if we use that function, yung rationality natin, to achieve our happiness, good daw ito kay Aristotle. Dito na magsisimula yung idea niya ng a virtuous person. Okay? Naniniwala siya, yes, the proper and peculiar end of human being, yun nga, obviously, malinaw na same tayo with another animals. Like sinabi niya dito, although the life of human beings include nutrition and growth, this is something which they share with plants. Also, they also have a sense of perception and sensibility. Yun nga, it is something that they have in common with animals. Pero what makes human beings different from them is our unique capacity to reason and act based on reason. So yun nga, ito lang yung special function na merong unique lang sa human being, rationality. So gagamitin natin yan to achieve our eudaimonia. Thus, if happiness lies in fulfilling one nature or function, the key to human happiness is cultivating and enhancing our rational faculty. So magagawa lang natin yan kapag ginamit natin ang rationality, making it prevail over the lower faculties of desires and function. So malinaw, in order for you to reach your eudaimonia, gagamitin natin ang rationality natin. So paano ngayon nagkakaroon ng virtue ang human being? Okay. So, sinabi niya kasi unang-una, di ba? Pag sinabi nating virtue, ibig sabihin niya good characteristics ng isang tao. Na hindi physical characteristics, ha? Ibig sabihin, sabi natin, internal characteristics ng tao. So pag sinabi kong may virtue ka, may mga good characteristic ka internally sa'yo. Hindi siya physical. Okay. So yun nga, paano ka unang-una magiging virtuous kay Aristotle? Diba sabi ko nga sa inyo, hindi enough na happiness ang isang bagay, kukuhanin mo lang siya. Kailangan mo magkaroon ng rationality. Pero, ang paggamit mo ng rationality in accordance of what considered to be virtuous para maging moral ka. Actually, according dito, laktawan ko na tong 2 points, meron dalawang uri ng virtues si Aristotle. Intellectual virtues at moral virtues. Itong mga virtues na ito ay internal siya, ha, definitely. Internal na good quality sa atin na lumalabas lang siya kapag ginagamit natin ang special function natin as a human being. Di ba naalala nyo? Ang special function natin ay rationality. So kapag pinagana natin ang rationality natin, number 1, magkakaroon tayo ng intellectual virtues. Ibig lang sabihin yan, it enables us to think rationally. So as long as gumagamit ka ng rationality mo, halimbawa using mathematics, di ba? Being capable of language, nagkikreate ka ng ideas. Number 1 yun, ibig sabihin, meron ka agad intellectual virtue. Kasi ginagamit mo yung function mo. Pangalawang virtue na meron tayo, na mapoproduce as a human being by following our special function, is moral virtues. Ang moral virtue naman, magkakaroon ka niyan kapag ginagamit mo si rationality to control over desires and emotions. Okay, halimbawa, may nakita kang ice cream. Gutom na gutom ka, nag-crave ka ng ice cream. Ginawa mo, kinuha mo bigla yung ice cream. Sasabihin ni Aristotle sa'yo, maliban sa mali ang ginawa mo, although nakuha mo yung happiness mo, ha, ng pagkuha ng ice cream, mali yun kay Aristotle. Kasi in order for you to achieve your happiness, dapat virtues mo itong nakuha. And that time, hindi mo pinagaan ang rationality mo eh.
Hindi mo ni-rationalize, wait lang, baka may nag-aari ng ice cream na to. Hindi mo siya pinagana. So one, hindi gumana yung special function mo as a human being. Pangalawa, okay, hindi din gumana yung mga two kinds of virtues na meron ka. The intellectual and the moral virtue. So ang action mo ng pagkuha ng ice cream, kahit nakuha mo yung happiness mo, hindi siya good. Kasi hindi virtuous ang ginawa mo. So in order for your action to be good, okay, dapat pag may nakita kang ice cream, kahit dinedesire mo, nagkikrave ka ng ice cream, hindi mo siya kukunin. Okay? Kasi number one, gagamitin mo yung special function mo as human being, yun nga, rationality. And number two, since ginagamit mo na ang special function mo, lalabas yung dalawang virtue, intellectual at moral virtue. Hindi ka lang basta-basta nang kukuha. Kahit hindi mo makuha yung happiness mo doon sa nagkikrave na yun, pero at least virtuous person ka. Okay. Actually, yung idea ni Aristotle ng intellectual virtues at moral virtue ay related sa idea niya ng part of human body or part of human soul. Para kasi kay Aristotle, in contrast with Plato, if you could remember, di ba kay Plato, hiwalay yung body and soul. Right? Kay Aristotle, iisa lang sila. So kapag sinabi kong soul kay Aristotle, equal na rin yan sa term na body. Same lang kasi yan kay Aristotle. Soul and body ay equal terms. Okay. Kung ganun pala, ano ba yung part of a human body accordingly kay Aristotle? Pag sinabi kong rational part, definitely it refers to brain. Pag irrational part, whether it's vegetative or appetitive, kung anumang part ng body natin na nagbibigay sa atin ng nutrition and growth, vegetative part yun. Diba? Halimbawa, nutrition, digestive, right? Di ko alam kung ano nagpapatangkad sa atin eh. O pineal gland. Okay. Anong tawag sa system na yon? Pituitary system? Ewan ko. Then appetitive naman, definitely, kung ano ang nagpupush sa atin mag-desire. Okay? At kumilos, kung ano man part of the body yun. So basically, ang sinasabi lang ni Aristotle dito, basically yung organ system natin, literally. Stomach, intestine, heart, brain. Pero tandaan natin, since wala pang science during the time of Aristotle, hindi niya ma-lay down. Hindi niya ma-pinpoint ano ba yung irrational part of ng katawan natin. Ang alam lang niya may brain tayo. Kaya ito yung tinatawag niyang rational part. Okay. So tandaan natin, kung mayroon pala tayo parts of a human body, dapat gamitin natin yung parts of the human body na kung saan nangingibabaw si rational part, which is the brain itself. At kapag ginamit natin yung brain natin, magpuproduce niya ng intellectual virtues. At syempre, kapag hinayaan naman natin si brain ang mag-control sa vegetative part ng katawan natin, kung anumang organ system yon, at appetitive part ng katawan natin, okay, magkakaroon tayo ng moral virtue. So nakikita nyo, yung idea ni Aristotle ng virtue is connected sa physical body. Just like Plato. Pero iba kasi kay Plato eh, magkahiwalay. Kay Aristotle, iisa. Okay, so malinaw. In order for you to achieve your happiness, dapat ginagamit mo yung rationality mo, at kapag ginamit mo yung rationality mo, nagkakaroon ka ng virtues. Okay, so connected yung idea ng rationality kay Aristotle sa idea niya ng good. Aristotle points out that moral virtues such as justice, prudence, fortitude, and temperance can primarily acquired through practice and habitual action. Naniniwala din si Aristotle na ang virtues na marireceive natin kapag ginagamit natin ang ating rationality ay hindi siya inborn or natural sa atin. Dapat practicein mo siya. Hindi ibig sabihin may utak ka ha. Di ba? Kasi sinabi ko sa inyo, connected yung idea ni Aristotle sa part ng brain, sa rationality. Di ibig sabihin may brain ka, nag-iisip ka. Di ibig sabihin may brain ka, alam mo agad yung intellectual virtue. Sinasabi ni Aristotle, no. Dapat i-practice mo. Okay. Kaya nga dito, dinistinguish ni Aristotle yung difference between endowments and virtues. Yung endowment, ito yung binigay sa'yo ng nature. Obviously, our body itself is given to us by nature. Brain, heart, stomach, intestine, livers, spleen, lungs, endowment yan. Given yan ng nature natin. Kasi pati animals meron yan. Pero ang virtue, na kung saan, di ba,
meron tayong intellectual virtue at moral virtue, hindi yan something na binigay sa atin ng nature. Dapat yan, pinapractice natin yan. Okay. Kaya nga what makes us different from animals, hindi lang tayo basta papatay ng tao kasi gusto natin. Kailangan natin magkaroon ng temperance, magtimpe, i-rationalize na mali ang pagpatay or pagnanakaw o kung ano-ano man. So malinaw, ang pagiging virtuous person ay pinapractice. Okay. Kung ganun pala, di ba, maintindihan natin ngayon that virtue is a state of character. Okay? Na kung saan isang tao ay pinapractice niya kung ano, pinapractice niya ang kanyang rationality, making her a virtuous person. It is thus internally located. Kasi gaya nga ng sabi ko, di ba, virtues are good characteristics na meron ka internally. Okay. Pero tandaan natin, hindi ibig sabihin internal ang ating mga virtues action or virtue natin, hindi ibig sabihin hindi siya lalabas. Dapat lumabas siya. Kaya nga he contrasts it with moral action, which is an external exercise or an overt act. Anong ibig sabihin nito? Hindi ibig sabihin ang virtue are internal, hindi siya lalabas. Dapat lumabas siya. Okay. Yun nga, ito ayoko nang basahin kasi yung flow of discussion natin. Pero yun nga, sabi niya dito, moral action, tandaan na natin, is doing what is right to the right person at the right time, in the right manner, and to the right extent. So definitely external siya. Virtue naman demands the right act of flow effortlessly from the personality as its characteristic traits. Gusto ko muna i-differentiate between moral action and virtue. Okay? Tandaan natin, ang virtue is a state of your mind. Diba? Si mind lang ang merong virtuous action. Kaya nga, diba, sinabi natin dito, balikan natin, there are two virtues accordingly kay Aristotle. Intellectual virtue, na capable tayo ng rationality, and moral virtue, si rational nagko-control kay desires and emotion. So, internal process siya. So, tandaan natin, ang virtue is an eternal process. Internal, ha? On the other hand naman, ang moral action, since external siya, action siya. Ilalabas mo siya. So ano lang sinasabi ni Aristotle dito? Tandaan natin kung ano man yung virtue na nasa isip natin, dapat bumaba siya at lumabas siya sa action mo. Hindi kasi enough na nasa isip mo lang yan. Dapat gawin mo siya. Kasi aanuhin natin yung virtues mo kung nasa isip lang. Ito nga sinasabi ni Aristotle, kaya ayaw niya kay Plato. Para saan ang pag-iisip mo sa world of forms kung hindi siya bumababa sa tao? Kaya dito nga niya dinistinguish yung theoretical sa practical knowledge accordingly kay Aristotle. Ang theoretical, ito yung virtues. Theoretical na intindihan ko na halimbawa ang pagiging mabuti ko sa nilalang is a virtues. So kung malinaw na ngayon sa isip mo na ito yung virtuous action, dapat bumaba siya, maging practical knowledge siya. From the virtue to action. From theoretical to practical. So, dapat lagi siyang bumaba. Ayun accordingly kay Aristotle. Okay? So, malinaw. Virtue, internal siya, theoretical siya, moral action, practical siya, and external. So, kung ganun pala, sinasabi din ni Aristotle na since may distinction pala ang virtue sa moral action, from theoretical to practical, it is possible for a person to do right action without necessarily being virtuous. Ang nangyari, ang kanyang consequence ng action, nangyari lang naging mabuti. Pero yung processing niya na paggagawa na yun, maaaring hindi siya nag-isip. Halimbawa, may naiirita ka, may lumapit kasi sa yung bata, ang hihingi siya ng lumos. Para tumigil, binigyan mo na lang ng barya, pero hindi mo inisip. Nagbigay ka na lang ng barya para tumigil siya. Ang nangyari, yung bata na yung pinambili niya halimbawa ng pagkain para sa kapatid niya. Ibig ba sabihin nun, moral ka? Accordingly kay Aristotle, hindi. Dapat kasi connected yung dalawa. Nasa isip mo at yung moral action mo. In that case, di ba, hindi naman connected eh. Ayaw mo nga yung bata eh. Para nga tumigil siya, binigyan mo na lang siya ng barya eh. So, hindi mo siya pinaroses, pero yung action mo, natulungan mo siya. Para kay Aristotle, hindi yon virtuous action. Dapat connected. Tandaan din natin, di ba? It is also possible
for a virtuous person to succumb to an immoral deed without forfeiting his virtuous nature. May mga tao din na virtuous naman ang ginagawa nila, pero ang kanyang action ay hindi mabuti. Okay. So, dapat connected siya. Sabi din dito, virtue is a state of character that has become deeply rooted in one's personality. Acting in accordance with it must be natural and effortless. That moral acts emanates from the good-natured soul of the person so much that it is not impeded but free-flowing. Anong ibig sabihin lang naman ito? Dapat yung process nyo from the theoretical to practical, from virtue to moral action, dapat natural siyang nagpo-process. Kasi pag sinabi kasi ni Aristotle, since na-realize mo na, yun nga, ginagamit mo yung rationality mo to process yung mga bagay, di ba? For an action to be good, like intellectual virtue and moral virtue, magiging natural na yung process. Kasi nga naintindihan mo na siya. At dapat, di ba sabi ko, magre-reflect kung ano yung nasa isip mo sa katawan mo. At since naintindihan mo na nga siya, free-flowing siya. Kapag, sabi ni Aristotle, kapag ang nangyari, walang free-flowing na nangyari, halimbawa, meron kang naisip, pero parang may ginawa kang action, pero hindi siya connected, di ba? Minsan, ganon. May mararamdaman ka nun eh. Sabi ni Aristotle, kapag nangyari yun, may mali. So, may connection yung idea ni Aristotle ng feelings. Connected yung feelings sa kanya when it comes to do morality. Kasi ito yung magde-determine naman kung naging virtuous ka or hindi sa action na yun. Kasi nga may disconnection. Yung virtuous mo sa action mo. Just like yung pagtulong mo sa bata, di ba? Yes, tumulong ka sa bata, pero hindi siya connected eh. Ayaw mo yung bata na iirita ka, kaya binigyan mo ng barya. Hindi siya connected. Walang free-flowing. Na parang intention mo talaga. Di ba? Sabi niya, in order for a virtuous action, para masabi mong tama ka, feelings, may connection. Hindi flowing siya. Thus, for Aristotle, virtue is not simply a matter of acting in a certain way. It is also a matter of feelings in certain ways. Kasi nararamdaman mo yung movement from the theoretical to practical. Kaya nga ito yung ang difference ni Aristotle kay Kant. Di ba kay Kant ayaw niya ng feelings, inclinations, emotions, passions? Ayaw ni Immanuel Kant yun eh. Bakit? Di ba kung naalala nyo? Kasi ayon ay pabago-bago. Contingent siya. Kaya ang gusto lang ni Immanuel Kant, rationality. Kaya Aristotle, no. Kailangan pa rin natin ng rationality, pero ang nag-i-enforce sa ating rationality ay emotion. Kasi si emosyon, yung nagsasabi sa ating tama ang ginagawa natin. Yun nga, he or she is doing the right act with a feeling of pleasure or contentment. Mararamdaman mo yun. Kasi nga, ang pagiging mabuting nilalang mo or pag ginagamit mo yung rationality mo from virtue to moral action, magkakaroon ka ng emotive or effective character. Mararamdaman mo. So, connected ang feelings sa rationality. So, malinaw na, ngayon, kay Aristotle, mahalaga yung free-flowing. From virtue to moral action, from theoretical to practical. Malinaw na yon, right? At malinaw din na sinabi ko sa inyo, pag sinabi nating virtue, okay, ibig sabihin lang nito ay good characteristics na meron ka internally. At yung good characteristics na yun, dalawa. Intellectual virtue, ginagamit mo kasi rationality. At pangalawa, si rationality ang nagko-control sa desires and emotion. Ito yung moral virtue. Ano naman yung doctrine of the mean? Actually, yung doctrine of the mean, ano yan eh, more likely nakatingin ka sa action. Di ba? From virtue, nasa action na tayo. So, from theoretical, nasa practical na tayo. So, ang doctrine of the mean, nag-a-apply yan sa practical. Na dapat, sinasabi ni Aristotle, na yes, malinaw nga na in order for us to reach our happiness, sumusunod tayo sa virtue, intellectually, pero dapat sumusunod din tayo sa doctrine of the mean sa practical. Na dapat lahat ng action natin ay hindi excessive, hindi deficient. So, halimbawa, meron kang virtue sa isip mo na donating goods sa calamity victim. Nasabi mong intellectual virtue yun kasi sabi natin rationality, mabuti, halimbawa. So, naging virtue siya sa utak mo. So, ngayon, ibababa mo siya sa practical. Pero tandaan natin, since magpa-follow tayo sa doctrine of the mean, ayaw natin na excessive
or deficient. Dapat nasa golden mean or virtue tayo. Actually, virtue din ang tawag ni Aristotle dito kasi nga, sakto ang ginagamit. So from pag-iisip mo ng donating goods from the calamity victim, hindi excessive, na to the extent na nawalan ka na ng gamit. Naging mahirap ka na kasi donate mo lahat. Para kay Aristotle, mali yun. Okay? Kasi nga dapat, nasa golden mean, yung iyong moral action. Siyempre, bawal din deficient to the extent na wala kang halos dinonate. Nag-donate ka nga piso. Deficiency yun. Ayaw din ni Aristotle yun. So dapat, kung gusto mo magkaroon ng virtuous action, or yun nga, gusto mong gawin yung pagdodonate sa mga taong nasalanta, dapat nasa golden mean siya. Katamtaman lang. Hindi sobrang laki, na to the extent maghihirap ka, at di sobrang liit na parang wala kang dinonate. Ganun yun. So halimbawa, satisfaction of appetite, sa example ko dito. Diba? Gusto mo kumain, halimbawa, ano bang, Jollibee, halimbawa, nagka-crave ka. So halimbawa, na-process mo sa utak mo na okay lang mag-crave minsan-minsan or magkaroon ng cheat day ng junk food. Pero syempre, since ito yung idea mo na okay lang mag-crave ng junk food, in-overindulge mo yung sarili mo. Diba? Nag-cheat day ka nga pero buong araw puro Jollibee kinakain mo. That is very excessive. Deficiency naman, okay, bumili ka nga ng Jollibee pero halimbawa, price lang ang binili mo. Mabubusog ka pa doon. Tapos regular size. Sabi mo, cheat day ko kasi ito eh. So, fries na lang kakainin ko kahit gusto ko kumain ng spaghetti. So, deficiency, yung pagsasatisfy mo ng appetite mo. Hindi mo pa rin nasatisfy yung appetite mo. So, dapat, sinabi ni Aristotle dyan, katamtaman, nasa mean. Hindi sobra-sobra, hindi onte, dapat sakto. So, halimbawa kung ano man yung term mo ng saktong cheat day sa Jollibee, ay nang bibilin mo at kakainin mo. Kapag ginawa mo yon, nasa virtue ka. Okay? Accordingly sa doctrine of the mean. Iba yung virtue sa isip ha, so iba din yung virtue sa action. So, virtue sa isip, kapag sumusunod ka sa rationality, virtue yun. Pero virtue din, ito sa moral action, kapag nakasunod ka sa golden mean. So, same term lang yun according kay Aristotle. Tandaan din natin na kahit meron tayong doctrine of the mean, di ibig sabihin lahat ng action ay bibigyan natin ng golden mean. May mga certain action kasi na talagang wala siyang mean. Purely evil siya. Halimbawa, shamelessness, envy, adultery, murder, stealing, and so on and so forth. Para kay Aristotle, hindi mo na kailangan tanungin kung itong action na ito ay may doctrine of the mean. Alam mo agad, evil ito. Kasi kahit anumang pagpoproseso mo sa isip mo, evil yan, so wag mo na siyang ibaba sa doctrine of the mean. Kasi evil agad yan. Tandaan din natin na kahit ang doctrine of the mean ay nakatingin sa moral action or practical reason or practical knowledge, okay, consistent yung idea natin ng doctrine of the mean sa moral virtue. Di ba ang moral virtue kasi accordingly kay Aristotle is kinokontrol ni rationality ang desires and passions. So, yun din actually yung doctrine of the mean. Okay? Ayaw natin excessive, desire kasi yun, okay, or excessive passions. Ayaw din naman natin na hindi tayo naglalabas ng passion and desires. Or yes, dapat katamtaman lang. So, consistent yun. Conclude, Aristotle doctrine of the mean is an essential element in his idea that achieving eudaimonia or well-being is a matter of living one's life in accordance with reason. Kasi nga, di ba, ang doctrine of the mean, pinoprocess mo siya eh. Di ba? Gaya nga nasabi ko, ang doctrine of the mean, equivalent siya sa moral virtue. So from idea, bababa siya sa action. So, ang doctrine of the mean, rational pa rin. Choosing the mean between extreme is a way for reason to control the excesses of the emotions and passions. So for short, pag ginawa mo yan, okay, you are a virtuous person. Okay, now let's continue with ano ba ang criticism sa ethics ni Aristotle. Okay, so number one, sinabi nilang criticism nila kay Aristotle is
is it fails to lay down a clear basis to determine what we ought to do and not to do. It does not provide guidance on how we should act morally in particular situations or how we should deal with moral issues in our society such as abortion, death penalty, same-sex marriage, and selling of human organ. Ba sinabi niya, yes, sumunod tayo of what is virtues, like doctrine of the mean. Okay, maganda example yun kasi nakatingin tayo sa moral action eh. Pero yun nga, malabo siya. Merong bang golden mean lagi kapag usapang abortion? May mga golden mean ba sa usapan ng halimbawa ng saktong pagtuturo ni teacher? Wala. I think it's connected with the idea na hindi kasi malinaw. Actually, connected din to sa susunod na point eh. Hindi, number one, hindi kasi malinaw kung paano gina-justify ni Aristotle na good ang isang bagay. Di ba halimbawa, di ba sabi ko agad sa inyo, dinirekta kasi agad ni Aristotle eh. Di ba? Si intellectual virtue at saka si moral virtue, sila ang nagde-determine para maging virtue ang action mo. So halimbawa, kapag inisip ko na honesty is intellectual virtue or moral virtue, assumed na agad yun. Kaya kapag bumaba siya sa doctrine of the mean, meron siyang agad virtues na doctrine of the mean. Ang problema, hindi siya malinaw. Kasi inassume mo na agad in the first place na ang honesty is good in itself. Hindi yun rationality. Kapag nag-assume ka na isang bagay ay ganyan na yan, hindi ka talaga nag-iisip kasi nag-assume ka lang eh. Tinake mo na siya as it is. So, hindi ka nag-isip. So, ito yung nangyayari sa virtue ethics. Malabo siya. Paano natin ngayong pag-uusapan yung mga bagay na important, halimbawa sa ngayong generation, na very complex, na hindi lang one side, na good and bad ang tinitingnan mo, na may gray area din. Paano natin mapag-uusapan yun? Sabi niya, although Aristotle speaks about the acting in accordance to virtue, such as moral directive, seems vague, since one may be serving the wrong caused by doing virtues. Isa din. Diba? Yes. Halimbawa, honesty. Maganda example dito yung ano eh. Halimbawa, hindi kumatok sa bahay mo. Halimbawa, ikaw may-ari ng bahay na to, ikaw lang mag-isa nakatira doon. May kumatok sa bahay mo. Pagbukas mo, kilala mo, tropa mong close mo. Halimbawa, kababata mo. Tapos nakita mo, medyo sugatan siya, parang ginulpi siya. Sabi niya, pre, pwede mong patago kasi nahanap ako ni ganito. Baka patayin niya ako ganyan. Naawa ka, pinapasok. Okay. After nun, di ba, nag-usap kayo, ano ba nangyari, ganyan. Tapos nilungan mo siya, gamutin yung sugat niya. Then ilang minutes later, may kumatok. Pagbukas mo, ito yung sinabi ng tropa mo na naghahanap sa kanya na gusto siyang patayin. Nakita mo may itak at galit na galit. Sabi niya, pre, papasok ako sa bahay mo, hanapin ko tong lalaking to. Ganun. Accordingly kay Aristotle, diba? Mas magandang papasukin mo yung lalaking yun. Why? Because alam natin, diba, rationality ang mangingibabaw. Hindi desires and passion. Yes, kaakibat nga doon ng pagtulong mo sa tropa mo nakakulong, ang desire mo to help him, pero mangingibabaw pa rin ang rationality. At kapag kasi nangibabaw ang rationality, alam mo agad na lying is wrong. So, mapapasukin mo siya. Ang mangyayari, mamamatay yung tropang nagtatago. Kasi ito yung gusto ni Aristotle. Dapat, kapag may virtues ka sa isip mo, magre-reflect yan sa virtuous action mo. Eh yung that time, yung action na gusto mong gawin, lying, magre-reflect ba yun sa moral action mo? Mali agad. Kasi parang nga kay Aristotle, one-sided lang. Dapat kung good ito, good yung malalabas. Eh nangyari, diba, sa kanyang logic, lying, definitely bad agad ang magre-resulta. Hindi niya na-foreseen na there are certain situation na kailangan mo din maging flexible. Yun nga, di ba? One may be serving the wrong cause by doing what is virtuous. Halimbawa, espiya ka. Okay? Panahon ng World War II at German Nazi ka. Espiya ka halimbawa ng US or Britain. Nakita mo si Hitler.
Siya lang mag-isa, nagkasalubong kayo, nagkausap kayo. Espiya ka lang ha, pero aware ka na by killing Hitler will stop the genocide and the World War II. Pero sabi kasi ng virtue ethics mo, no, that's passion and desire. If you let that happen, hindi ka magiging virtuous person kasi na-override ni passion and desires yung rationality mo. At alam mo, ang killing is evil. So, hindi mo papatayin si Hitler kahit may opportunity ka na itigil yung World War II. Kasi para sa kanila, hindi virtuous yung action mo because of intellectual virtue and moral virtue, kaya hindi mo siya gagawin. Pero yun nga, kahit hindi mo siya ginawa, masabi mo pa rin bang virtuous ang action mo? Hinahayaan mo maraming mamatay? Sabi niya, yun nga, to be called virtuous needs to be guided by certain norms that will enable the individual to determine which course of action is morally correct. Hindi nabigay yan ni Aristotle. Sinabi niya, basta ito na yan. Okay, yun lang siya. Next, neither Aristotle's directive to look for the mean between the extremes of deficiency and excess is able to provide the needed guidance in distinguishing between right and wrong in every situation. Yun nga, malabo kasi. Since what is too much and what is too little are not quantities on a single scale. There is nonetheless no clear measure to determine if what is right and moderate has been achieved after committing or failing to commit an act. Halimbawa, di ba? Sa klase, diba? Sa'yo, nagbigay ako halimbawa na exam. At sinunod mo si Aristotle. Ginawa mo, tinry mo yung best mo to achieve this golden mean or doctrine of the mean sa pagtitake mo ng exam. Na-receive ko. Pero iba yung doctrine of the mean ko. Okay? Nakita ko, hindi siya enough. Deficient siya, halimbawa. So, babagsak ka. Isa ka namang ka-classmate, ginawa din niya Aristotelian ethics, sumunod siya sa doctrine of the mean, excessive naman siya. Binagsak ko pa rin siya. Ang problema dito, sa Aristotelian ethics, hindi nila sinasabi kung ano ba yung sinasabi nilang golden mean. Kasi ang basihan lang ni Aristotle sa golden mean, yung feelings eh. Diba sabi ko sa inyo, as long as there is a connection between the mind or the theoretical and the practical, ibig sabihin nasa golden mean ka. Ibig sabihin nasa virtues ka. E paano kung sa sarili mong feelings, enough na to, pero hindi pa pala siya enough? Akala mo ginawa mo na yung task mo, hindi pa pala siya enough. So paano mo ngayon masasabi na nasa golden mean ka kung walang ways to determine it? Hindi nagbigay si Aristotle. Sabi niya, ito yung golden mean. Next, we can only know an act is moral if we already know what is moral. Di ba gaya nga nasabi ko kanina sa inyo, nag-a-assume kasi agad si Aristotle na alam natin na kapag isang bagay ay moral, papasok agad yun sa intellectual virtue natin. Okay? At ito yung iko-control ni moral virtue, kaya magiging virtuous tayo. Ina-assume kasi agad ni Aristotle. Ina-assume niya din kasi na lahat ng tao alam niya agad yung morality. Kaya, free-flowing yung kanyang morality. Di naman siya na-explain, di ba? Paano natin ma-determine kung isang action ay moral? Sinabi niya, basta mangingibabaw si rationality, kay desires and emotion, virtuous yan. Pero hindi niya sinabi, ito din yung basihan natin kung paano natin masasabi yung isang action is good or bad. Sinabi niya, virtuous lang yan. So, mangyayari, may mga certain concept tayo napapasa sa virtues, sa utak natin, pero hindi siya moral. Kasi nga, nag-a-assume lang si brain. Kaya nga, di ba, ang dali sabihin kay Aristotle, saying that an act is virtuous if it's an act done by a virtuous person. Diba? Or ina-assume niya na a virtuous person as one who is disposed to do a virtuous act, commit a fallacy of circular reason. Ang ibig sabihin lang niyan. Diba? Parang tanong lang natin dito, paano mo ba sasabing mabuti ang isang bagay? Dahil ba sinabi ng utak mo na virtuous siya? Or pumasa siya sa utak mo kaya naging virtuous siya? Since hindi malinaw ang pagkakasagot ni Aristotle, hindi natin alam kung ano ang nauna. Virtue ba mismo ang naisip nating honesty? Kaya pumasa siya sa theoretical natin? Or
theoretical natin ang nag-determine kung bakit naging virtuous si honesty. Hindi natin alam. Kasi hindi nga sinabi ni Aristotle yun. Given its lack of clear basis in determining the rightness of an act, this theory of ethics will always fall short in giving sufficient guidelines in dealing with various moral situations we found ourselves in. Hindi kasi malinaw. Kasi sinabi niya, si reason lang ang magkocontrol. Ang mangingibabaw, virtuous person ka. So kahit ano man yung gawin mo, basta mangingibabaw si virtuous person or si intellectual virtue at moral virtue, virtuous ka na. Pero yun nga, malabo pa nga lang din yun eh. Paano mo lalaman na nakokontrol nga ni rationality yung feelings and desires mo? Paano mo din nasabi na nasa golden mean ka? Kung yun pa nga lang, mahirap na, paano mo ngayon masasabi na yung action na ginawa mo ay mabuti? Ang simple na sagot, i-assume mo. Next, isa ding bagay na criticize kay Aristotle, yung humans has just one distinctive function. Yun nga, rationality. Sabi ni Aristotle, what makes humans different from animals is our rationality. At itong rationality na to, ito yung gagamitin natin para ma-reach natin yung ultimate aim ng buhay natin. Eudaimonia. Pero malinaw naman problematic to, just like how we discussed it sa unicriterial condition sa moral personhood. Di ba pinag-usapan natin dito yung rationality condition. Na kapag tinake in natin na ang rationality condition yung nagbibigay sa atin ng moral personhood sa ibang tao, paano naman yung mga tao na infant pa, na walang intellectual capability, okay, disabled sila, or yung taong nawalan ng rational capability? Paano yung mga animals na hindi nagpapakita ng rationality? Paano yung rivers and forests? Hindi naman sila nagpapakita ng rationality. Same criticism na meron tayo sa rational condition, sa unicriterial, nag-a-apply din ito kay Aristotle. Malinaw na hindi lang naman ito yung capability ng human beings. Marami pa tayong kayang gawin. Pero bakit ginamit lang ni Aristotle na ito lang yung function natin? So problematic. Another thing then is some philosophers question the inference made by Aristotle from the view that humans have a particular function, to the idea that goodness of humans lies on how well they meet this distinction function. Yun nga, since hindi din malinaw, di ba, since naging problema yung rationality ni Aristotle, di ba, regarding sa moral personhood, di ba, niya, di ba, at hindi din malinaw kung paano natin ma-determine kung paano natin naging mabuti ang isang bagay, kasi hindi nga malinaw yung kanyang virtue, concept, and doctrine of the mean, di ba? Kino-question ngayon paano nagresulta ba si Aristotle dito sa ganitong idea. Kaya ang sinasabi nila, di ba, goodness and values should not be confined to human capacity to reason. Kasi nililimit ni Aristotle. Bakit kasi, di ba, although na-explain ito ni Immanuel Kant, di ba, definitely kay Immanuel Kant na-explain niya yon. Kasi consistent si Immanuel Kant. Pero tandaan kasi natin, sa time ni Aristotle, wala pa siyang mga technology for him to know yung mga nalalaman ni Immanuel Kant. Pero, yun nga, nag-lack pa rin si Aristotle to justify bakit nag-result sa processing ng ating utak ang intellectual virtue at moral virtue. Di ibig sabihin nag-iisip tayo, moral na tayo. Alam naman natin yun eh. Hindi naman lahat ng matatalino ay moral. Yun nga, bakit nililimit ni Aristotle na ang morality ay limited sa rationality? Mali yun. Yun nga, tinatanong nila, paano ba kasi nakapunta si Aristotle doon? Yun nga, tandaan natin, maraming problema sa filosofiya ni Aristotle, pero yun nga, Aristotle's virtue ethics remain to be an influential ethical theory, even until this present age. Tandaan natin nga na kahit hindi man na-solve ni Aristotle yung ibang problem natin when it comes to virtue or morality, malaki ang contribution ni Aristotle sa idea natin ng good moral character.
or development of good character pagdating sa living a moral life. Kasi walang ibang philosopher ang nakapag-isip niyan eh. Ang unang-una nakapag-isip niyan si Aristotle. Mahalaga ang tao para maging moral tayo. Okay, so now let's continue with Confucian ethics. Okay. So malinaw na ang Aristotelian ethics is pinanghahawakan niya yung idea ng rationality, na si rationality ang makakatulong sa atin maging isang virtuous person. Because si rationality ang tumutulong sa atin makontrol or ma-achieve yung intellectual virtue at moral virtue na from theoretical magiging practical siya. Na magre-reflect itong idea ng virtues na ito by doing the doctrine of the mean, na kung saan pwede nating ma-reach yung ating eudaimonia or konsepto ng happiness. Paano naman ngayon pag-usapang Confucian ethics? Actually, ang pag-uusapan lang natin sa topic natin, ang tinatawag nating classical Confucianism, particularly from the works of Confucius, Mencius, and Shunxi. Kasi mayroong modern variant ang Confucianism, so hindi na natin pag-uusapan yon. So, classical Confucianism tayo. So, ang pagbabasihan nating mga libro ay yung text na from the Analects of Confucius, yung work ni Mencius na Mencius ang title, at work ni Shunxi na Shunxi. Na basically, ang sinasabi lang naman sa Confucian ethics na ang ideal person natin or dapat yung isang tao, di ba, in order for us to be a moral person, dapat targetin natin yung tinatawag nating idea nila ng Junzi. Ito nasa baba. Ang Junzi, original version na ito ay isang taong pinanganak ng noble birth. So, ibig sabihin may kaya siya. Okay? So, it's either a person from a middle class, a person that is born from higher class family, or a prince. Pero kasi sa panahon ni Confucius, advisor siya ng emperor that time, at nagkakaroon ng gera. Ang ginawa ni Confucius, from the original meaning of Junzi, which is a noble birth, binago niya ito as a person that have moral ideals. So from a person that has noble birth, ginawa niya tong taong may morality. Okay, binago ni Confucius. Okay, from that on, di ba, ang term na Junzi or Chunzu, di ba, yun nga originally referred to a person of noble birth or one who belonged to an aristocratic class of society. Pero binago niya ito, Confucius changed the meaning of the said term into purely a moral one. For Confucius, a person becomes a Junzi by virtue of his or her noble character or good conduct. So magiging Junzi ka kapag isa kang taong virtuous person. Yun nga, regardless kung ano man ang socio-economic class mo. So ikaw, halimbawa, kahit mahirap ka, pwede kang maging Junzi according kay Confucius. Kasi nga pinalitan na niya yung meaning. Okay, pero at the same time naman, ang opposite ng Junzi ay yung tinatawag nating Shaoren o Shaozhen. Okay, ang Shaoren, ibig sabihin nito, original meaning na ito is a person who has humble origin eh. So mahirap. Pero since pinalitan ni Confucius yung term ng Junzi, yung Shaoren din, pinalitan niya. From a person who is from a humble beginnings, ang Shaoren na ngayon, isang person na hindi siya sumusunod sa morality. So immoral person siya. Okay, binago ni Confucius. Tandaan natin, yun nga, ang Shaoren would then be morally petty person. So ito yung opposite ng ideal na Junzi. With the change of the meaning of Junzi, the meaning of Shaoren also changed. If the Junzi were now understood as the morally excellent person, the Shaoren would be a morally petty person. So malinaw, di ba? Yun nga, Junzi is the ideal person, Shaoren is the not ideal one. Tandaan din natin na since binago din ni Confucius yung meaning ng Junzi, regardless of your socio-economic birth, di ba? Kapag mayaman ka, pwede ka maging Shaoren. Kapag mahihirap ka naman, pwede ka maging Junzi. Yun nga, consequently, a person of noble birth can be Shaoren, hindi ethical. While a person of simple birth can be a Junzi. Sabi ni Confucius, what gives value to one's life is solely whether one follows the path of moral cultivation for which one is responsible. So yun nga, kasi dati naniniwala ang mga ancient Chinese na ang konsepto ng pagiging noble mo ay base doon sa mismong
kapanganakan ka. Halimbawa, kapag mahirap ka, may reason daw kung bakit ka mahirap. At ito daw yung reason kung bakit immoral ka din kasi connected yun eh sa panahon ng earlier Confucianism bago mag-Confucianism. Pero since binago ni Confucius yun, wala nang ganun. So, pwede ka maging mabuting nilalang kapag in-improve mo ang sarili mo. So, kung ganun, di ba, merong actually tinatawag si Confucius na moral excellence. May certain level kasi yung mga tao na dapat natin i-aspire. Ang pinakamababa dito yung tinatawag nating apprentice. Sila yung mga taong gusto maging junzi. Ang junzi naman siya yung taong moral. Aware siya sa morality or hindi. Or, aware siya sa morality. Okay, aware din siya sa immorality. So basically, knowledgeable siyang tao sa morality. Ang sage naman, on the other hand, siya yung mismo nagtuturo sa junzi paano maging moral. Kasi ang junzi, aware lang siya sa morality. Ang sage, siya talaga yung nakakuha ng higher level of morality or moral excellence na kung saan siya na mismo ang nagtuturo. Sinasabi ng iba, si Confucius daw ay isa sa mga sage. Pero syempre, si Confucius, hindi niya kinukonsider ang sarili niya as sage. Okay, pero yun nga, before Confucius, marami pang sage na nauna, na nag-exist. Halimbawa si Yao, Wu, Wen, at si Shun. Pero si Confucius, hindi niya kinukonsider ang sarili niya as Junzi. Okay? Sabi nga dito, while the exemplary person, which is the sage nga, is the highest level to which most of us can aspire, there is a loftier ideal in the Analects. It is to become a sage or shengren. So dito, medyo binawasan din kasi ni Confucius yung pagiging sage mo or yung requirements of being a sage. Binawasan niya kasi before, dapat daw destined ka ng heaven. Sinabi ng gods na ikaw lang ang magiging sage or ikaw lang ang magiging junzi kasi noble birth ka and so on and so forth. Binago yon ni Confucius. With Junzi, now understood as the morally excellent person, the task of Confucius then was to describe the good character traits or virtues, the possession of which would define Junzi. So malinaw kay Confucius na Junzi, ito yung gusto nating maging isang individual. So ano nga ba ang characteristics ng Junzi kaya siya naging Junzi, the ideal person? Number one na dapat nating malaman muna, yung mandate of heaven. Kung ano man yung characteristics na sinasabi ni Confucius, kung ano ba yung traits or characters ng Junzi, sinasabi niya, mandato daw yan ng langit. Ibig sabihin, fate yan or destined yan ng langit. Si gods nila mismo ang nagdita niyan. Kasi before, di ba, kung ang Junzi refer to people with noble birth, di ba? At sabi ko sa inyo before, minsan si Junzi lang ang nagkakaroon ng idea of a good person kasi nga may mandato sa langit. Binago din ni Confucius yung idea ng mandato sa langit. Yung Tianming, binago ni Confucius yan. Dati kasi pro-rich people lang yun. Pero ngayon, since binago na niya yung term ng Junzi, meron na tong idea ng morality, yung mandato din ng heaven ngayon ay in accordance kung ano ba ang pagiging moral ng tao. Di ba halimbawa, pinanganak ka paging prinsipe. Siyempre, Junzi ka, noble birth ka eh. So, ibig sabihin din nun, at the same time, sa original meaning ng Junzi, destined ka maging prinsipe. At later on, magiging hari ka. Pero since binago ni Confucius yung term na yon, lahat ng tao ngayon ay pwede na maging Junzi kasi mandato ng langit na as long as you're following with these characteristics, magiging Junzi ka. Okay, for short, a Junzi is a person who follows the way or has the mandate of heaven by performing his or her roles in the various human relationship he or she in. So for short, okay, dapat sundin mo yung mga relationship na isasabihin dito ng Tianming or mandate of heaven para maging Junzi ka. Dapat magkaroon ka ng proper relationship. Tandaan kasi natin, sa panahon nga, prior to Confucius, the mandate of heaven was used, especially during the Zhou dynasty, to explain why empires rose and fell. Halimbawa, may isang emperor, napabagsak yung kanyang empire. Sasabihin ng mga tao, bago pa si Confucius,
Kasi mandato ng langit or destined ng heaven na mapabagsak ka. Or destined ng langit na maging hari ka. And so on and so forth. Destined din ng langit kung bakit ka mahirap. Pero since tinanggal nga nila yon, nagbago ang meaning ng mandate of heaven. Kung ganon, while endorsing the moral dimension of the mandate of heaven, yun nga, as long as sumunod ka sa mga moral virtues na gusto sabihin ng mandate of heaven, magiging Junzi ka. Confucius had some difference with the way of the mandate of heaven was originally conceived. We can identify at least two differences. Number one, the heaven or Tian was previously conceived as something spiritual. Especially gods ang nagdidikta sa, halimbawa, para maging hari ka. Or bakit bumagsak yung empire. Consisting of sub-spiritual beings or God. Pero since binago na ni Confucianism yung meaning ng Junzi kasama na ang mandate of heaven, heaven na, accordingly kay Confucius, yung parang tinatawag niyang moral order of the universe. So somewhat may natural law na idea si Confucius. Heaven was simply taken by Confucius as some form of reality that preserves the moral order of the universe. So ang heaven na yon is a natural law. Okay? And which consequently determines the path or way or tinatawag nilang Tao for humans towards their moral excellence. So as long as you're following this Tao or this mandate or order of the universe, marireach mo yung Tao or yung way para maging Junzi ka. Okay? Tandaan natin, yung heaven na yon is a kind of reality, just like my explanation of the natural law. As a kind of reality, it is something not created by humans. For even emperors, as powerful as they were subject to its decree. Okay? So, yun nga, by being natural, we both mean the moral order is not human creation and is part of the natural world in which human lives. Just like my explanation of the natural law. So, may halong natural law itong Confucianism. Pero, tandaan natin, ang pinagkaiba ni Confucianism sa natural law theory, si Confucianism kasi mas binibigyan niya ng halaga yung virtuous person o yung Junzi kumpara sa natural law na mandate of heaven. Eh di ba ang natural law, nakafocus lang siya sa pag-follow natin ng natural law. Dito, sa Confucianism, nakafocus siya paano tayo maging ideal person. Ang natural law is sinusupport lang yung ideal person. Next naman, okay, na difference ng pagbabago ni Confucius sa kanyang idea of Junzi from a noble birth to a moral individual, while Confucius affirmed that the idea of good emperor should be morally upright. Okay? In order to secure the mandate of heaven, Confucius, however, did not limit the application of the mandate of heaven only to the moral authority of emperors. Kasi nga, gaya nga nasabi ko sa inyo, ang original meaning ng Junzi is people of noble birth. So, mandato ng langit, kaya bakit ka ganyan? At madalas, may mabigat na mandato ang langit kapag part sila ng empire. So, halimbawa, since si God ang naglagay sa'yo, halimbawa maging general ka ng empire ni emperor, dapat sundin mo yung mandato ng langit para maging successful yung empire. Pero since binago na ni Confucius yun, hindi lang yung mga taong with authority na sa empire ang may mandato sa langit. Lahat ng tao ay dapat sumunod dito. At since kasi binago na din ni Confucius yung idea ng mandate of heaven from gods to moral order of things, diba, mag-a-apply na siya sa lahat ng tao, regardless of your noble birth. Okay. For Confucius, having the mandate of heaven is an essential trait of Junzi. And that is, a Junzi may not be an emperor, but an emperor, to get the mandate of heaven, must be a Junzi. So malinaw dito, di ba? Since binago na ni Confucius ang term ng Junzi, di ba? Lahat ng tao ay pwede maging Junzi, whether you're emperor or not. Pero if you want to become an emperor, dapat Junzi ka muna in the first place. And in order for you to become a Junzi, the newer version of this mandate of heaven, dapat sundin mo yung mandato ng langit. Thus, the mandate of heaven must be secured by anyone aspiring to be a Junzi.
or to have moral authority for whatever role he or she may assume in society. So susundin natin yun. Whether as an emperor, as a parent, as a husband, or as a friend. Kaya nga, the way to heaven or mandate of heaven, since tinanggal na nga niya yung pagiging mystical, spiritual na mandate of heaven, malalaman natin ngayon ang mandato ng langit, the moral order would be known through education. Especially studying history. Knows and how, for instance, the empire rose and fell. Kasi naniniwala si Confucius na malalaman natin ano ba ang mga moral problems na nagawa ng empire kaya bumagsak sila. Okay. So, malinaw na nagbago yung term ng Junzi, nagbago ang term ng Zhao Ren, at nagbago ang mandato ng langit. Ang isa sa mga sinasabi ng mandate of heaven, yung moral order nga na sinasabi ni Confucius, ay ang tinatawag niyang 5 basic relations. Or ang tinatawag ni Confucius na rectification of names. Anong ibig sabihin nun? Pag sinabi natin rectification of names, is pineres mo yung names associated sa'yo. Kung ano man names ang meron ka. Halimbawa ako, may titulo ako na teacher, may titulo ako na as a daughter, may titulo ako as a sister, may ano pa bang titulo ko? Yung mga pronouns as a friend, and so on and so forth, as a civilian of the Philippine society, kung ano-ano man yung mga names na associated sa akin, dapat i-preserve ko yun. Kasi pag pine-preserve ko yun, sinusunod ko yung mandato ng langit. Sabi nga dito ni Confucius sa 5 basic relations or rectification of names, Confucians see human nature basically social, in that a human being is always in a certain relationship with his or her fellow human beings. This means that a human being can achieve moral excellence and become Junzi only in the context of his and her social relations. So mahalaga yung pagkakaroon mo na magandang relationship with other. So halimbawa, actually may 5 basic relationships si Confucius dito eh. Okay, na kung saan, halimbawa may title. Halimbawa, parent and child. Kung ikaw ay child, dapat maayos ang relationship mo sa parent mo. Kapag halimbawa ikaw naman ay parent in the future or some of you ay may children na, di ba? Dapat maganda din ang relationship mo kay child. Kasi isa itong mandato ng langit. Na kapag ginawa mo to, magiging Junzi ka. Next, husband and wife. Wala pa naman sa inyo siguro ganun. Or siguro kung meron man, dapat i-maintain nyo yung good relationship nyo as a husband and wife. Siyempre, ruler and subject. Siyempre, wala pa naman sa ating ruler dito. Pero dapat maganda din yung relationship ng dalawa. Si ruler, sineserve niya yung subject, at si subject is loyal siya sa ruler. Elder sibling and younger sibling. Okay, syempre, kapag elder sibling ka, gagawin mo yung responsibility as an elder sibling. Kapag younger sibling ka, gagawin mo din ang responsibility as a younger sibling. And syempre, friend and friend. Tandaan din natin na itong idea ng basic 5 relations or rectification of names ay bawal magsapawan ang bawat isa. So, halimbawa, parent and child. Halimbawa, si parent, hindi niya nagagawa yung responsibility niya as a parent. Siyempre, si child din, hindi niya nakukuha ni child yung dapat binibigay ni parent. Pero hindi ibig sabihin nun, sasapawan na ni child ang pagiging parent ni parent. Kahit nag-fail siya. Dapat, hindi magsapawan to kahit abusive yung isa. Kasi kapag nasira yung 5 basic relations na ito, masisira din daw yung moral order of society. Kasi dito nangahawak yan eh. Halimbawa, di ba? To typical na nangyayari to sa bansa natin yun eh. Ruler and subject. Obviously, may mga rulers tayo na hindi talaga nila ginagawa ang job nila as a ruler. Pero hindi ibig sabihin nun, may mga tao na mag-a-act sila as a ruler. Halimbawa, ikaw ay senado lang, senator lang, halimbawa. Mag-act ka ngayon as a president kasi hindi ginagawa ni president ang job niya. Para kay Confucius, mali rin daw yun. Kung failure si ruler, hayaan mo si ruler mag-fail. Kasi lalabas pa rin yung order of reality at maaalis si ruler. Ikaw, di ba, gawin mo pa rin yung job mo. Huwag ka nang dumagdag sa ruler sa pagiging pabaya niya o hindi niya ginagawa yung task niya. Kasi kapag sumama ka pa doon, mas lalo gugulo ang society. So kapag nangyari yun, halimbawa abusive si ruler, hayaan mo siya, okay, pero gawin mo pa rin ang job mo, okay, kasi may lalabas sa mandato sa langit
na matatanggal din siya sa posisyon. Parang karma. Okay, ganun ang mangyayari. Huwag kang sasapaw. Halimbawa, sa teacher and student. Diba? Halimbawa, si teacher hindi niya nagagawa yung job niya. Ibig ba sabihin nun, tatanggalin mo na ngayon or i-claim mo na ang job ni teacher, kahit student ka? Sasabihin ni Confucius, wag. Hayaan mo si teacher na magkamali. Kasi, babalik sa kanya, magkakaroon ng mandato sa langit, maririp din niya yan. Pero ikaw, i-maintain mo pa rin yung job mo as a student, at least may order pa sa part na yun. Tandaan mo, di ba? Halimbawa, corrupt yung ruler. Nag-act ka as a ruler. Mababakante ngayon ng posisyon mo as a senator. Sino gagawa ngayon doon? So, mas lalo gugulo yung order ng reality. So, hayaan mo sila. Lalabas yung mandato na yan. Okay, yun ang sinasabi niya. Tandaan din natin, yung 5 relations na to ay pwede din siya ma-extend. Pwede din siya maging doctor-patient, colleague and colleague, teacher and student, and employer-employee. Okay, sabi nga dito, among these five basic relations, the first 3 ones known as the 3 bonds are the most basic ones. Okay, later on, explain ko naman yun. Next, each party in the relationship has duties towards the other party. Thus, a parent and a child have duties towards each other, a husband and a wife. The relationship that will grow out of this basic relationship will also have their reciprocal responsibilities. Diba? It is only when the reciprocal responsibilities of the parties in a relationship are done that there will be harmony in that relationship. Yun nga, ma-maintain kasi natin yung social order. Tandaan din kasi natin sa panahon ni Confucius, yung advisor siya ng emperor noon, ay ang daming states na nag-aagawan sa China. May emperor talaga, pero may iba naman na tinatry nilang i-usurp yung emperor. Pero nag-aaway-away din sila. Ang ginawa ni Confucius para mawala yung ganung problema, gumawa siya ng retrification of names or 5 basic relations. Kapag siya yung ruler at siya yung binigyan ng mandato ng langit, dapat respetuhin mo kasi mas lalong gugulo yung society. So, it's a way for Confucius to justify bakit ito yung emperor nila. At dahil sa pagkakalagay ni Confucius noon, syempre, naresolba niya yung problema ng warring state. Yung nagagera yung mga states. Kasi gusto nila sila parang Game of Thrones. Okay? So, ganon. In this framework, where society is understood as fundamentally consisting of various human relationships, it thus follows that then that society will achieve harmony only if each of the relationships that constitute it is in harmony. So magkakaroon tayo ng moral order kapag nangyari yung 5 basic relations. Yun nga, the Confucian idea that everyone should know and do the appropriate duties and responsibility for the role that he or she assumes in society is referred as to a principle of retrification of names. Kaya nga nasabi ko, di ba, retrification of names yan. Kasi kung ano man yung names mo, it refers to your roles and you have to follow it. Kasi mandato ng langit yan. At kapag ginagawa mo yan, may social harmony. Okay. Tandaan din natin, the way, okay, yun nga, the way towards social harmony is to perform the duties appropriate to one's role in relationship. So, nagkakaroon tayo ng, sabihin natin, order ng society. Okay. Yun nga, chaos and moral disorder arises when one refuses or fail to perform the duties defined by his or her role, or when one performs the duties not appropriate for his or her role. So, as much as possible, kapag nangyari, hindi niya ginawa yung role niya or nag-fail siya doon, di ba? Hayaan mo siya. Kasi nga, mag-stick ka pa rin kung anong role mo. Halimbawa, di ba? Parang part of the body. Si ruler yung head. And di wino-work ni ruler yung kanyang job as a head. Ikaw, hand ka. Ginawa mo, instead of being a hand, nag-take up ng role ka as a head. Sino nga yung gagala ng hand mo? Ibang tao?
So, pag nangyari, mababakante ulit yung kanyang part kasi ginawa niya yung role mo. So, sunod-sunod na yun. Okay? Yun nga, rectification of names means clarification of the duties or responsibilities required each person who is assigned or who assumed certain designation. Okay, social disharmony arises if we do not know and perform the responsibility defined by our designation or names. More generally, social disharmony arises when there is a discrepancy between names and reality, between language and action, between right and duties. So obviously, pwede natin gamitin yung Confucian ethics sa Philippine politics. Ginagawa ba ni President or ni Vice President ang kanilang role? Kung hindi, bakit nagkakagulo tayo ngayon sa ating bansa? Sino ang hindi tumutupad sa kanyang names? Tandaan din natin, since mahalaga ang 5 basic relations and having a relationship or having this harmonious relationship, kung ano man yung relationship na meron ka, nagpo-produce ito ng certain virtue. Tinatawag niya itong principal virtues from these 5 basic relations. So halimbawa, maayos yung relationship mo between parent and child, ang makukuha mong virtue doon ay intimacy. Maayos naman halimbawa ang relationship mo between husband and wife, tawag natin dyan distinction or reciprocity. Kasi si husband and wife nagtutulungan sila. Righteousness naman on the other hand is between ruler and subject relation. Respect based on propriety or based on custom, okay, is elder and younger sibling relation. Kasi kaya nila nagkakaroon ng hierarchy because of custom. Next, fidelity naman on the other hand between friend and friend relation. Tandaan din natin, yung principal virtues na ito, may extend din yan. Kasi nga, di ba, may extension din ng 5 basic virtues. Pero ito yung 5 na yon na pwede mo makuha na principal virtue kapag sinunod mo yung names mo na meron ka. So, halimbawa, kapag sinunod mo yung name na meron ka between parent and child, sinunod mo yung ganong relationship, meron kang intimacy na virtue. Kapag ikaw ay naging loyal sa ruler mo, righteousness. Kapag sinunod mo naman yung custom between older and younger sibling, respect based on propriety, at fidelity naman between friend and friend. Wala pa tayong reciprocity between husband and wife. Okay. Because of the importance and emphasis placed by Confucius and the confusion on the duties of a person in the context of his or her role, Confucian ethics has also been described as a form of role ethics. Kasi nga mahalaga sa kanya yung rectification of names. In sum, the moral framework for Confucian virtue ethics is both natural and social. Pag sinabi nating natural kasi naniniwala sila sa mandato ng langit. Yun nga yung moral order of things. Social naman siya on the other hand kasi binibigyan niya ng importance yung social relationship mo with others. Okay. So, malinaw na ang ating 5 basic relations ay may virtues. Okay? So, dito sa Confucian values naman, in-explain niya ngayon, di ba, malinaw na ang 5 basic relation may napoproduce siyang virtue. Pero, di ba, sobrang dami kasi nating basic relation. Dito na ngayon yan in-explain sa Confucian values. Ano ba ang values ni Junzi na makukuha niya with relationship with other people na dapat meron din siyang virtue? Ito po yun. Ren, Li, Shu, Xiao, at Wen. Tandaan mo, makukuha mo pa rin to with having a good relationship with other. Halimbawa, ang Ren, ibig sabihin nito humanity or benevolence. Actually, ang nakakakuha nito ay ruler. Ito yung virtue na makukuha ng ruler. Kasi pag ruler ka, you have a benevolence to tawag doon, to rule your country. Pero tandaan natin, hindi lang ruler ang pwede makareceive nito. Lahat din ng tao. Kasi di ba, ginawa natin, binaba kasi natin, di ba, ang Junzi. Hindi na siya for noble birth. Lahat ng tao ay pwede maging Junzi. So yes, originally, manggagaling ito sa ruler or ito yung nangingibabaw sa ruler na virtue niya, pero lahat ng tao dapat maka-achieve nito. Next, Li or propriety, obviously, ito yung sa siblings.
Okay? Dapat sundin mo yung custom. Pero tandaan nyo, mag-work din ito sa older people versus younger people. Like lolo and lola versus grandchildren. Propriety or respect to custom. Sure naman, reciprocity, di ba gaya nga nasabi ko, nasa husband and wife to. Ito yung typically na sinasabi nilang golden rule. Di ba? An eye for an eye and a teeth. Ba yun? Okay. Eye for an eye and teeth for a teeth. I don't remember that. Yun actually golden mean yan. Siyaw naman or filial piety, definitely between parent and child. Siyaw yun. When naman is something to do with culture. I think it's also referring to older generations versus young. Okay? Tandaan din natin, kahit 5 ang binigay ko, di ba, ang pinakamahalaga dito yung tinatawag nating ren or benevolence. Kasi ang ren and benevolence, ito talaga yung pinanghawakan ng Confucian ethics kung bakit kailangan natin maging mabuting ko. Kasi aanahin natin yung isang taong sumusunod sa custom kung hindi naman siya benevolent or mabuting nil lang. So lahat ng ating virtue ay nakaangkla sa ren. Okay, yan. Laktawan ko na yan. Some scholar naman, in-extend nila yung virtues na yon. So meron silang maliban sa ren, meron din silang nilagay na yi. Pag sinabi natin yi, ito yung pagsunod ng tao sa mga batas na nilabas ni ruler. Siyempre, yi or ritual or propriety, kanina binigay ko na yan, di ba, siblings relationship. Okay, meron din tayong tinatawag na shi. Ito yung teacher and student relationship na magkakaroon ka ng virtue kapag nagkaroon ka ng magandang relationship sa teacher mo kasi tuturuan ka niya magkaroon ng wisdom. Shin naman, on the other hand, faithfulness. Ito ay something to do with the subject and ruler din eh. Magiging faithful ka sa ruler mo. Haoshe naman is self-cultivation. Iba, ina-add lang nila yon. Okay, by being Junzi. Pero malinaw, di ba, ang Junzi, every time you're having a good social relationship with other, nagpuproduce siya ng virtue. At kung ano man yung virtue na yon, kung ano man yung Chinese term na yon, ay dapat panghawakan mo. Ako kapag na-reach mo yon, makikita mo, ikaw ay isang virtuous person or Junzi. Magiging mabuti kang tao. Okay?